mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi dito sa balita, Palas, Marcos not targeted by Romualdez remarks. Yan yung naging paliwanag mga kababayan ni Jose Castro kahapon sa media briefing. Tinag-aaway kasi po yung magpinsan. Yung naging statement po ni Martin Romualdez sa kanyang video na na-mention niya yung executive. Hindi nangangahulugan mga kababayan na yung pinsan niya ang tinutumbok niya. Yan ang pinapakalat ng mga DDS influencers po na nagkalaglaga na daw. Huwag kami. Kaya tama itong balita mga kababayan, basahin ko muna sa inyo. Malacanang said, President Ferdinand Marcos Jr. does not see himself as the subject of former Speaker Martin Romualdez comments about command responsibility linked to alleged irregularities. Sabi po ni Palace Press Officer Claire Castro that the President does not interpret the statement as blaming him and pointed out that he had already ordered investigation as early as 2025, even involving officials within his own administration. Castro said, responsibility within the executive branch is shared and not limited to the President alone. She noted that an independent body was formed to investigate the matter to ensure fairness and avoid any perception of a cover-up, especially in connection with projects involving the Department of Public Works and Highways. Romualdez, a known ally and cousin of Marcos, has denied controlling budget allocations during his time as a speaker and rejected claims that he should be blamed for the controversy. The palace emphasized that investigation will continue independently, focusing on accountability and examining all officials possibly involved. Ginugulo po ng kampo ng mga Duterte ang kwento para pag-awayin yung magpinsan at pinapalabas nagkakalaglagan na. Walang laglagan po dito kasi wala man dapat ilaglag kasi hindi man involved dito yung ating Pangulo. Siya nga po yung nagpaimbestiga. Ang ginagawa kasi nilang spin, gusto nilang idiin si Martin Romualdez para magkakoneksyon sa ating Pangulo. Ganon ang strategy nila. Ngayon, yung minimin mga kababayan ni Martin Romualdez na malabo na galing sa Congress, kasi yung implementation po, hindi man sa Congress, hindi man sila yung implementing agency niyan. Executive na nag-implement. Sila yung nag-approve sa budget. At yung budget, ang pinagmulan niyan mga kababayan, yung executive, yun naman talaga po. Kumbaga, nire-review lang, mga kababayan, ng Congress. Ganon naman, kahit sa sanggunian, ganon. Ang preparation ng budget, nasa executive. Kaya lang, may nangyari nga ng mga insertions. At doon sa insertions, mga kababayan, na ginawa sa Congress, may mga involved doon sa executive. At possibly sa DBM, sa finance, kung sino yung mga naglaro doon, at siyempre sa DPWH. And could be sa level ng secretary, undersecretary. At yung mga involved na senator and congressman, yon yung mga kinausap ni Cabral. Kaya lang si Cabral, hindi mo naman matanong kasi patay na po si Cabral. So kung culpability po ang tinutukoy dito, executive culpability, malamang yung secretary level. Si Bonoan po yung nasa sentro ng implementation. Kaya nga po na-imbestiga na po si Secretary Manny Bonoan ng DPWH at pinalitan ni Vince Dizon. Malinaw po na kung culpable executive culpability nasa level po ng Secretary ng DPWH kasi yung implementing agency po, yung DPWH, si Bonoan po ang nasa sentro ng implementation nitong mga flood control projects na iniimbestiga na punong-puno ng korupsyon. Hindi po si Martin Romualdez yung nag-implement niyan. Di ba? Walang ghost project po,
mga kababayan sa distrito ni Martin Romualdez. Tama po yung mga sinabi ni Martin. Ang Kongreso po yung gumagawa ng budget. Gumagawa, nagre-review ng budget. Kasi galing sa executive yun, yung annual budget, prepare ng executive, tapos pinasa for review ng Kongreso. At binabalik sa executive para sa implementation. Tama? So, ang executive po yung nagpapatupad nito. Ngayon, kung saan nangyari yung anomalya, doon dapat po yung accountability. At sa kasong ito, malinaw naman po ang lumalabas sa mga investigasyon. Lahat ng ebidensya tumuturo po sa DPWH, kaya dami nga po mga taga-DPWH ang nasabit, yung mga engineers, si Alcantara, yung mga sino-sino pa nga ba yun, na nagbalik na ng pera. At siyempre si Manny Bonoan, si Yossi Cabral, kaya lang patay na si Yossi Cabral, nag-suicide. At yung secretary, mga kababayan ng DPWH, si Manny Bonoan. Sa previous administration, mga kababayan, si Mark Villar yung secretary. Kaya lang wala pang extensive investigation doon sa panahon ni Mark Villar. So ang pangunahing executor po ng budget, malinaw na sa Public Works, si Secretary Bonoan. Kasi si Bonoan, mga kababayan, yung may pinakang mataas na otoridad sa pagpapatupad, implementation ng pambansang budget sa infrastructure. Di ba yun malinaw? Yan o. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, iniulat na mayroong mahigit 30.5 billion na tinatawag na allocable funds sa 2025 national budget na direktang nasa ilalim ng kanyang diskresyon. Ngayon, sa implementation versus legislation ito. Habang ang Kongreso ang nagpapasa ng budget, ang DPWH ang nagpapatupad nito. Malinaw po. Si Bonoan na nag-aproba sa mga notice of award at notice to proceed para sa mga proyektong napatunayang ghost o substandard. So ito ang linya na hindi pwedeng pagpalitin, mga kababayan. Ang mga batas ay ginagawa sa Kongreso, ang pera ay ginamit sa executive, at sa execution stage siya ang may final approval, siya ang may discretionary control. So ang ibig sabihin, siya ang may kapangyarihan at responsibility. Ngayon, tingnan natin yung testimony ng isang insider, yung systematic corruption, yung testimony ni Yossi Bernardo. Sa kanyang sworn affidavit, si Bonoan ang tinuro ni Bernardo na pangunahing facilitator ng korupsyon. Hindi lang command responsibility, kundi direct participation. 725 kickback split. Ang sabi ni Bernardo, sa bawat deal daw, 75% yung kickback na pupunta direkta kay Bonoan. Yan malinaw. 1.05 billion paper trail. Inamin ni Bernardo mismo. Inutusan siya ni Bonoan na mag-ipon ng pondo, 150 million noong 2024, 900 million 2025 mula sa mga savings ng ahensya para gawing discretionary fund ng kalihim. Direct instruction para sa budget insertions. Pinagawa siya ng listahan ng proyekto para maisama sa NEP sa pamamagitan ng reserve allocations. Di ba malinaw yun, mga kababayan? Testimony mismo ni Yossi Bernardo sa investigation ng Senado. Walang ganong instruction yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga pumalag yung ating Pangulo. Di ba? Papalag ba yung ating Pangulo kung alam niya yon? Na-discovery na lang niya. Kaya galit na galit yung ating Pangulo. Yun ang minimin, mga kababayan, na culpability ng executive. Hindi niya tinuturo yung kanyang pinsan. Gumagawa kayo ng mga gawa-gawang kwento. Mahilig kayo sa pag-imbento ng istorya.
Doon tayo sa testimony mismo ni Yosek Bernardo, hindi tayo magkakamali. Di ba? Yun based sa testimony ni Bernardo, Yosek Bernardo, sa investigation ng Blue Ribbon. So yun ang malinaw na operational blueprint. May utos, may sistema, may porsyento, may target na halaga. Ito yung malinaw mga kababayan na indikasyon ng structured at saka intentional na korupsyon. Dinisinyo talaga para kurakutin. Tama po? Hindi po siya aksidente o kapabayaan. Talagang dinisinyo para nakawin. Ngayon, dito tayo sa castrail at physical corroboration based sa testimony during the investigation. Ayan o. Castrail, physical corroboration, yung testimony po ni Virgen Nino Garcia, yung alleged bagman, yung cash deliveries po, kinumpirma ng driver na si Garcia na nagatid siya ng mga kahon at maleta ng cash direkta kay Bunuan mula 2023 hanggang 2025. Specific locations po, may detalyadong lugar ng delivery sa loob sa loob at labas ng DPWH. Ito ang nagko-complete ng chain. Hindi lang papel, may aktual na galaw ng pera. So sa legal analysis mga kababayan, affidavit plus corroboration plus consistent timeline equals lumalakas ang kaso. Ginugulo nila, purposely ginugulo nila ang kwento. Pilit na pilit nilang dinidiin si Martin Romualdez. Wala mang direktang nagturo kay Martin Romualdez. At kahit doon sa insertions mga kababayan, hindi man siya parte ng BICAM. Di ba? Kaya yung itinuro po ni Martin Romualdez, yung talagang nakapirma. Sino yung minention niya sa kanyang video? Si Chis Escudero. Pagkatapos si Saldico, kasi sila yung nakapirma doon at chairman. At sa investigasyon, mga kababayan ng Senado, ang napangalanan ni Yosek Bernardo, si Manny Bunuan. Yun ang minimin, mga kababayan, na executive culpability ni Martin Romualdez. Hindi yung Pangulong Bongbong Marcos mismo. Yung Pangulong Bongbong yung nagpapaimbestiga nito. Talagang purposely, ginugulo nila yung kwento. Yan ang purpose natin mga kababayan, na nililinaw natin yung kwento base sa mga lumabas sa investigasyon mismo ng Senado. Yan report ng Daily Tribune, kailan to? Lacson Tags Bunuan. Kailan yan? Published, September 9, 2025. Yung investigation po ng Senate Blue Ribbon Committee. Tayo dito, yung kwento natin, hindi aka-aka. Puro may basa. May basi, may basa. Yan ang lumabas sa investigasyon po ni Ping Lacson. Punta tayo sa findings ng ICI. Yung resulta ng sistema. Yung ICI, mga kababayan, yung Ghost Control Project sa Bulacan at sa Oriental Mindoro, may mga proyektong 100% bayad pero 0% yung accomplishment. Ghost Project, Certificate of Completion bilang sekretary. Si Bunuan ang pumirma sa completion ng mga proyektong ito, hindi si Martin. Wala man papel doon si Martin. Hindi man kontraktor si Martin. Tulad ni Saldico. Di ba? Hindi siya kontraktor. Puro kayo turo ng kung sino-sino. Nasa harap lang ninyo yung mga sangkot. Based sa investigasyon mismo ng Senado. Si Bunuan ang pumirma. Inexcusable negligence. Ayon sa ICI, hindi mangyayari ang ganito kalaking anomalya kung hindi ito alam o pinayagan ng sekretary. Correct? So, dalawang senaryo lang. Alam niya or may pahintulot or hindi niya alam, gross incompetence.
Alin doon na mga kababayan sa tingin ninyo yung totoo? Mas totoo niya Mr. Maravillas yung alam. Pero yung hindi niya alam, yung palusot lang na hindi niya alam para hindi mapanago. Tama po. Pero dahil po may testimonya, may cast trail, mas tumitibay yung unang senaryo. Alam niya. Huwag turo ng kung sino-sino po. May admission po at public record sa Senate hearing noong January 2026. Kinumpirma ni Bunuan na naniniwala siya sa pagkakaroon ng ghost flood control projects, partikular na sa Bulacan. Ano yung paliwanag? Kapag kinilala ang problema pero walang naipakitang garang aksyon, lumalabas yung tanong, bakit nagpatuloy ang anomalya sa ilalim ng kanyang pamumuno? Yung legal na anggulo, plunder at accountability, legal status. Ayan based on records, formal na akusasyon ng plunder. Noong Enero 2026, isinama ng NBI si Bunuan bilang respondent sa plunder case kaugnay ng flood control corruption. Gross inexcusable negligence, itinuro ng investigasyon na hindi mangyayari ang plunder kung wala ang ganitong antas ng kapabayaan o partisipasyon. Bilang cabinet secretary, si Bunuan ang direktang may pananagutan sa implementasyon bilang kinatawan ng Pangulo. Alter ego doctrine siya, mga kababayan. Ang mga secretary po, alter ego, other self ang ibig sabihin. So ang may pananagutan po yung other self kasi yung mismong presidente yung nagreklamo Nagreklamo yung ating Pangulo. Siya nakadiscover Paano niya tayo nakarating sa ganito? Naglalaro yung mga cabinet secretaries niya Diya tinanggal siya, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi kinukonsinte. Paanong sangkot yung ating Pangulong? Siya mismo ang nagpa-imbestiga. Ang tanong, yung previous administration, inamin ni Digong mismo na may mga ghost projects. Hindi siya nagpa-imbestiga. O di may culpability siya. Ano yung ibig sabihin yun? Alam mo pala, ba't hindi ka nagpa-imbestiga? Ano ang ibig sabihin? Kinonsinti mo. Hindi ka nagpa-imbestiga So inayaan mo yung korupsyon na mangyari. Tama? So ang plunder, mga kababayan, hindi simpleng error. Kailangan ito ng pattern. Malaking halaga yung involved, more than 50 million. Yun ang threshold sa plunder. At may koordinasyon. At lahat ng ito ay malinaw. Lumilitaw po sa kaso. Ngayon, dito tayo sa separation of powers. Bakit hindi ito issue laban kay Martin Romualdez, mga kababayan, na pilit nilang dinidiin? Martin versus Bunuan, i-contrast natin siya, mga kababayan. No conflict with the President. Ang issue ay hindi laban kay PBBM, kundi laban sa mga opisyal na nabigo sa implementasyon. Ang House of Representatives ay bahagi ng paggawa ng budget. Hindi nagpapatupad nito. So yan ang papel na dapat linawin natin. Ang Kongreso ang naglaan ng pondo, pero ang DPWH ang nagpatupad. At dito nangyari ang anomalya. Yun ang mga kababayan, ipinaliwanag ni Martin Romualdez sa kanyang video na nag-implement po DPWH. Hindi man po yung Speaker of the House. Si Martin ba yung nag-implement ng project? Kahit doon sa pag-review ng budget po, hindi siya parte ng BICAM, ng small committee. Pilit ninyong sinasabi si Martin Romualdez. Di ba? Ni wala siyang pirma doon. Ang may pirma si Chis Escudero, nangialam. Tapos siyempre si Saldico. Di ba? Kaya importante si Saldico makabalik dito, mga kababayan, at mag-testimonya under oath
At yun ang purpose kung bakit pinasundo na siya doon ng ating Pangulo. Inutusan na mismo yung pinapunta doon, pinalarga sa Czech Republic, DFA. Yun ang sinabi mga kababayan ni Yussi Castro kahapon. So ang pinaka-basic na prinsipyo, mga kababayan, ganito. Kung saan dapat naganap yung mali, dapat nandun yung accountability. Sa implementation, di ba? Nangyari yung mali. Di dapat yung implementing agency ang dapat managot. Hindi yung nag-review ng budget. Ha? Di ba? Doon nga sa pag-review ng budget, di man doon kasama si Martin. Bakit nasama sa tinuturo ninyo? Lahat ng ebidensya, mga kababayan, sa investigasyon, nagsasabing sa execution stage, sa implementation ng project, nagkaroon ng korupsyon, hindi in-implement. Kung in-implement man, substandard, at maraming ghost, hindi in-implement talaga. Di dapat kung sino yung implementing agency at mga involved na personalities doon, yun ang papanagutin ninyo. Hindi yung turo kayo ng turo ng kung sino-sino. So simple lang, mga kababayan, na paliwanag. May bilyong budget, may mga projects na bayad na, pero walang actual na output na discover yung ating Pangulo sa pagpapaimbestiga. At yung secretary ng DPWH, siya yung pumirma. Siya ang may control na malinaw. Siya yung itinuturo ng insider mismo sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan yung report mismo ng Daily Tribune, Lacson, Tags, Bunuan. Siya yung tinuro ng testigo. Hindi man si Martin ang tinuro, si Bunuan ang tinuro ng witness. Loko talaga ito, mga puro panira, mga kababayan. Siya yung sinasabing inabutan ng kickback, ng pera, si Bunuan. Ngayon, yung tanong, sino ang dapat managot? Si Martin. Paano papanagutin ninyo si Martin? Si Bunuan yung tinuro at sabi tumanggap, tapos si Martin ang gusto ninyong kasuhan ng plunder. Mga loko talaga kayo. Iba yung tumanggap, pagkatapos si Martin yung kakasuhan ninyo yung plunder. Hindi kayo mga loko-loko. Anong tawag sa inyo? So hindi po matatakasan ang katotohanan ng konklusyon, mga kababayan. Ito yung malinaw na kwento. May insider testimony. May cast trail mismo. May independent findings. May admission. May kaso sa NBI. Ang lahat ng ito, iisa ang direksyon. Ang problema, malinaw, nasa implementasyon. At si Bunuan mismo ang nasa sentro nito. Tapos yung accountability, gusto ninyong isisi kay Martin. Paano nasabit si Martin sa Ghost Flood Control project, sa flood control scam? Mismong sa kanyang distrito, walang ghost project. Wala sa logic, mga kababayan. Hindi po sa Kongreso nawala yung pera. Tama, sa implementasyon nawala yung pera. Sa implementasyon. At yung implementing agency, DPWH, hindi Congress. Speaker ba yung implementing agency? Di ba hindi? At kung saan ito nawala, saan ba nawala yung pera? Doon dapat ang may managot. Tama niya, Mr. Maravillas. Tama. Yan ang mga report ng Inquirer. November 14, 2025. Ano sabi? Result ito ng investigation ng Senado. Bunuan Cabral operated kickback system in DPWH. Sino nagsabi? Ex-Yusek Bernardo. Si Bunuan yung tinuturo ng testigo, hindi si Martin Romualdez. Yun ang kasuhan ninyo ng plunder. Hindi yung speaker. Wala ngang pirma doon sa
hindi man parte ng BICAM, gusto ninyong kasuhan ng plunder. Kaya pumalag si Martin. Sabi ni Martin, tama yung kanyang sinabi. Hindi na niya ako papayag na akong maging scapegoat, maging fall guy sa korupsyon na ginawa ng iba. Hindi nga niya ako papayag. Politika masyado mga kababayan si Martin Romualdez. Hindi natin maintindihan kung bakit bukang bibig nila si Martin Romualdez. Nananahimik yung tao. Walang ghost project sa Leyte. Wala siya maleta. Pilit lang ninyong kinakaladkad yung pangalan ni Martin Romualdez kasi pinsan ng ating Pangulo. Ang target ninyo talaga si PBBM. Di ba, mga kababayan? Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.